Magandang gabi, Ryan. Gaano ba katagal ang pagproseso na yan para ma-deport itong mga dayuhan na ito? June, minsan ay umaabot ng ilang buwan bago matapos yung deportation order. Dahil tinitignan pa isa-isa yung mga dayuhan na yan kung meron silang kaso doon sa mga bansa na kung saan sila nanggaling. June pasado alas 4 ngayong hapon nang lumapag sa Villamor Air Base ang C-130 plane na sinakyan ng mahigit 160 foreign national mula sa Cebu. Ito yung mga dayuhan na nahuling nagtatrabaho sa tatlong magkakahiwalay na scam farm o mano sa isang hotel sa Lapu-Lapu City, Cebu noong August 31. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission na mananatili sa Nasdaq Building sa Pasay City ang mga naturang dayuhan habang inaantay ang kanilang deportation order. Mas malapit ito sa kasi they will be subjected again for some biometrics by the Bureau of Immigration. So nandito lahat yung mga documents for reference, nandito rin yung mga makina na gagamitin. And of course, kailangan din silang bisitahin ng kanilang mga embassies. Kahapon, isinailalim na sila sa inquest proceeding ng Bureau of Immigration dahil sa paglabag sa immigration violation. Kinasuhan din ng qualified trafficking ang 16 na foreign national at isang Pilipino sa Department of Justice. Yung 70 naman, ito yung napatunayan namin na nagpapatakbo nung Lapu-Lapu City Pogo Hub. And yung isa nga doon ay Pilipino. So, na-charge natin sila for qualified human trafficking o qualified trafficking. June, mananatili ang mga suspect sa Bureau of Jail Management and Penology sa Cebu upang harapin ang kanilang kaso doon. Ayon sa PAOK, konektado ang Pogo Hub sa Lapu-Lapu City, Cebu sa ni-raid na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Matatanda ang sinalakay ng mga otoridad ang Pogo Hub sa Cebu dahil sa report ng Indonesian Embassy na may 8 silang nationals na ikinulong doon. Yun kasi ang reklamo sa kanila kasi gusto na nilang umalis and yet ayaw pa rin sila, pinipigilan sila, yung passport nila ayaw ibigay. So through yung internet nag-communicate sila doon sa kanilang embassy. Noong August 31, ginawa ang raid kung saan 6 na Indonesian ang nasagip na pinagsamang puwersa ng PAOK, National Bureau of Investigation, Central Visayas, Bureau of Immigration at IACAT. Nasa 168 ang dayuhan na naaktuhang umanong nagsasagawa ng scam activity, kabilang na ang 5 Pilipino. Kabilang sa mga nadatnan ay mga Chinese national, Indonesian, Burmese, Malaysian at Taiwanese. Ayon sa PAOK, agad ipoproseso ang pagpapatapon sa mga dayuhan pabalik sa kanilang mga pinanggalingang bansa. Alinsunod na rin ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatigil ang operasyon ng iligal na pogos at palayasin ang mga ito sa Pilipinas hanggang sa katapusan ng taon. Samantala, June, kabilang doon sa mga nakumpiska doon sa raid sa Cebu ay ang 8.3 billion pesos cash, 12 sasakyan, 2.1 hektarya ng tourist garden hotel, daan-daang SIM cards at cellphone, 200 laptop at 20 desktop. Batay rin doon sa pahayag o doon sa sinumpaang salaysay nitong mga nahuling Pogo workers na ito. Galing sila doon sa Pogo sa Porac noong isang araw bago ni-raid yung Pogo. Nakuha nila yung tip na magre-raid ang mga otoridad, kaya agad silang umalis at June 8 ay lumipad sila papunta sa Cebu at doon na nga sila nagtrabaho sa panibagong Pogo Park. Saan po na ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.